Pinag-aaralan na ngayon kung paano at saan ililibing ang mahigit 120 nasawi sa pananalasa ng Bagyong Pablo sa bayan ng New Bataan. Mula sa Compostela Valley, saksi si Cedric Castillo. Kuhang-kuha sa videong ito ang pagsusumikap na mailigtas ang mga tinamaan ng rumanagasang putik mula sa mga kabundukan ng New Bataan. Tinawid sa mga rescuer ang tubig, gamit lang ang mga natumbang puno ng niyog. Hindi kasi ako natatakot kasi alam ko rin na yung ginagawa ko is maglingkod sa bayan natin. Ngayon, wala na ang nangangalit na tubig, pero hindi ang bakas ng iniwang pinsala nito. Sa mas mataas na bahagi ng New Bataan, tumambad sa amin ang isang malaking peligro. Kung hindi lang daw makipot ang ilog na ito, tuluyan na umanong rumagasa ang naglalakihang troso sa mga barangay sa ibaba. Kumukuha kami ng video nang may ituro sa amin ang isang lalaki sa ibabaw ng mga kahoy. Balot-alpo na at hindi pa nare-retrieve ang isang bangkay. Ilang araw na. Oo. Bakit walang kumukuha pa? Ewan, hindi naman namin alam. Sinabihan lang kami nung nagdaan dito na may patay dyan. At nangyayain pa kami na akyatin ang isang tumpok ng mga kahoy. Higit kaming nanlumo sa aming natagpuan. May kalsada sila. Dito sa harapan ko, may isang babae. Balot ng putik. Nakalabas yung kanyang paa at wala na ring saplot sa katawan. Okay, from here naman nakikita ko yung ulo. Na kulay pula. Balot din ng putik. Sa laki ng rubble na ito, sa lawak ng guho na ito, wala tayong ideas kung ilan pa yung katawan na posibleng nasa ilalim. 5 bangkay ang aming nakita sa aming pwesto. Sa ngayon, hindi bababa sa 122 ang patay sa bayan ng New Bataan, pero 67 pa lang ang nakikilala. Karamihan sa kanila, kinailangang ibiyahe sa mga punerarya sa bayan ng Monte Vista at sa Tagum City. Pinag-aaralan pa kung saan at paano sila ililibing. Problema naman ang kakulangan ng equipment sa paghahanap sa halos 400 pang nawawala sa New Bataan. Patuloy ngayon ang pagpapagaling ng mga naunang na-rescue, kabilang ay isang sundalo na dinala na raw sa Davao Regional Hospital. Bumisita na rin dito si Vice President Jejo Marbinay para pangasiwaan ang operasyon sa lugar. Kung hindi nakapaghanda, hindi maayos ang trabaho ng local government officials, siguro mas marami yung naging casualties natin. Ipinatutupad na rin ngayon ng DTI ang price control o di pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Pablo, kabilang na ang Compostela Valley, Davao Oriental at Surigao del Sur. Mula rito sa Compostela Valley, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.